At so yun, hello, what's up mga boss? Welcome back po muli sa ating channel, July Ems. At syempre, for episode natin for today, magbibigay na naman tayo ng another idea. So actually, kagagaling ko lamang po sa gawa. Katatapos lang ng ating gawa. Kita nyo, pawis na pawis pa yung aking damit. Madudumi yung aking kamay. Kita nyo, may mga semento pa yan, mga boss. No? Dahil kakatapos lang namin magbuhos ng biga. Pero, syempre, hindi tayo pwedeng mapagod. So kahit galing tayo sa trabaho, magbibigay pa rin tayo ng idea para sa inyo. So bali, syempre, nandito nga tayo ngayon sa CHB laying natin. So kaya naman, bibigyan ko kayo ng idea paano mag-estimate ng ating mga CHB, kung gaano karami yung kailangan natin sa ating mga projects at kung ilang semento at buhangin yung mauubos natin depende sa dami ng ating mga CHB. So kaya naman, kung hindi ka marunong mag-estimate, para sa iyo yung video na to. At so yun mga boss, so para mas maintindihan ninyo at mas madali yung ating paliwanag, kumuha ako or nagawa ako ng drawing nang sa ganon makita ninyo sa drawing kung paano ito ginagawa. Umpisahan natin yung gaya na sabi ko, estimate muna tayo ng CHB natin or ng hollow block. So ito yung area natin. So meron tayong 4 meters by 4 meters in total of area natin. So ngayon, paano natin mabibilang yung dami ng CHB na magagamit natin sa area na to? So gaya na sabi ko, dapat alam nyo kung anong sukat ng ating mga CHB. So bali ang i-discuss natin ngayon mga boss is number 4 na CHB. So ito yung estimation na gagawin natin. So bali ang sukat ng ating isang hollow block is 40 cm yung haba niyan, 16 inches at 20 cm naman yung lapad. So kukunin nyo lamang yung haba nito. 4 meters, 4 meters, 4 meters, 4 meters equals to 16 meter. Okay? So ngayon, ang gagawin natin, 16 meter, i-convert natin syempre sa sukat. So every 4 meters ay may 400, so 1,600. 1,600 yung ating total na sukat. So ngayon, yung 1,600, i-divide naman natin sa haba ng hollow blocks natin which is 40 cm. So pag dinivide natin to, makakakuha tayo ng 40 pieces. Okay? So 40 pieces yung ating magagamit na CHB sa buong area paikot. Okay? So sa first layer na ating gagawin, meron tayong 40 pieces na hollow block. So ngayon naman, ang dami ng hollow blocks natin, ng CHB natin ay nakadepende sa taas ng bahay na gagawin natin. For example, lalagay na lang tayo sa standard which is 3 meters. Sa 3 meters, kalimitan nagkakaroon tayo ng 12 to 13 layers of CHB bago dumating sa biga. Okay? So ngayon, let's say 12 patong. So ang gagawin nyo, 40 pieces, imumultiply nyo naman sa 12 patong, 12 layers. Ngayon, ang lalabas dyan is 40 times 12 equals 480 pieces. So, ganun lang kabilis mag-compute ng CHB doon sa ating area. So, ngayon naman, sa 480 pieces naman, ang gagawin naman natin, i-compute naman natin kung gaano kadaming semento at buhangin yung magagamit natin. So, paano natin mako-compute yung ganitong mga materyales? Ganito lang yan mga boss. 480 pieces. Para makuha natin yung dami ng semento, i-divide lang natin sa 20 to 25. Saan naman galing yung 20 to 25? Okay? Sa isang timpla kasi, nung ating mixing ratio na isang semento, o kaya ang mixing ratio natin, 1:4. Isang semento, 4 na buhangin. So ngayon, sa mixing ratio na 1:4, nakakapag-lay o nakakapagkabit tayo ng 20 pieces of CHB kada isang halo ng kada sa isang timpla na may ratio na 1:4. Ngayon, ang gagawin nyo, 480 divided sa 20.
lalagay sa 25. Maximum natin is 25 pieces. Pero sa 20 na tayo maglalagay para lagi kayong may allowance pagdating sa mga materials natin. Okay? So kaya dito na natin lalagay sa 20. Gagawin natin 480. I-divide natin sa 20. So para makuha natin kung gaano kadaming semento yung magagamit natin. Kapag dinivide natin yung 480 sa 20, ang lalabas dyan is 24. So, ibig sabihin, sa makatuwid, sa 480 pieces na CHB, ay may magagamit tayong 24 bags of cement. Okay? So, ngayon, nakuha na natin yung dami ng ating semento na magagamit sa 480 na CHB. Ngayon naman, paano naman natin makukuha yung dami naman ng buhangin? Okay? So ito, para makuha naman natin yung dami ng buhangin natin, ang gagawin nyo, napaka-basic lang. Kinakailangan marunong kayo sa cubic meter. Okay, sa mga kubiko kung tawagin. Kasi yung ating buhangin or yung ating sand, kapag binibili yan sa hardware kami, pag bumibili kami, is per cubic meter. So gaano kadami yung isang cubic meter? Ito ay isang metro kwadrado, 1 meter ang taas, 1 meter ang lapad, 1 meter ang haba para makakuha tayo ng perfect square para sa isang 1 cubic meter. Okay? So ngayon, alam na natin yung isang kubiko. Ngayon naman, ang timpla natin is 1:4. So ibig sabihin, sa isang sakong semento, meron tayong 4 na buhangin. Okay? So bakit naman natin sinama pa yung per cubic? Itong cubic, anong kinalaman nito dito? Kasi itong isang cubic na to, kapag kinonvert natin to sa ating tinatawag na gauge box. Ito, ayan dyan yung drawing, oh. Yan yung ating gauge box. Okay? Ang gauge box natin ay merong sukat na 30 by 30 by 30. Ibig sabihin, siya ay merong total na 1 foot cubic. Pag ito ay kinonvert natin sa foot, sa feet, so meron siyang 1 foot cubic. Okay? So ngayon, ang isang kubiko ay yan. So ang isang cubic meter ay naglalaman ng 35.3 na cubic foot. Okay? So ngayon, dahil ang ratio natin nga is 1:4, tandaan nyo mabuti. So ngayon, ang gagawin nyo naman, dahil nakuha na natin yung dami ng semento, imumultiply nyo sa 24. Imumultiply nyo sa itong 24 na sako ng semento. Tandaan nyo mabuti, yung formula natin 24 na sako ng semento, imumultiply natin sa 4. Kasi ang isang timpla ng ating mortar is 1:4. So ngayon, 24 times 4 equals 96. 96 na buhangin, sako ng buhangin yung kailangan natin, mga boss Ngayon, hindi na tayo kasi gumagamit ng ating gauge box. Ang ginagamit na natin ngayon is sako na ng semento. Kinakailangan yung sako ng semento natin is punong-puno. So, para makuha natin yung kasing dami ng ating gauge box. Okay? So, ngayon, yung 96 piraso or nasako, para malaman natin kung ilang cubic ang gagawin natin, i-divide ulit natin sa 96. So, 96, i-divide ulit natin sa 35.3. So, bakit 35.3? Kasi nga, ang isang cubic natin ay may 35.3 na cubic foot. Okay? So sa isang madaling salita, meron siyang 35.3 na sako ng buhangin sa kada isang kubiko. Pag yan ay kinonvert natin, kinonvert natin to, naglalaman ng isang kubiko ng 35.3 cubic foot. Okay? Yun yung ating kaya doon natin siya i-divide. So ngayon, pag dinivide natin yan, 96 divided by 35.3, ang lalabas dyan, mga bossing, ay 2.7 cubic. Okay? So naiintindihan nyo ba? Nasusundan nyo ba yung tutorial natin? So yun lang mga boss. So kung naiintindihan nyo, nasundan nyo yung ginawa natin tutorial, i-subscribe mo. At i-follow mo si July Ems. Maraming salamat sa inyong panonood.